Basta kay Zero dyan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1208. Dito sa article na to, dinidiscuss kung ano ang presumption kung sakaling merong two or more debtors or two or more creditors. Ano nga ba ang presumption kapag hindi nabanggit kung joint or solidary ba ang obligation? Ano ba turing natin? Joint ba siya or solidary? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1208. If from the law, or the nature, or the wording of the obligations to which the preceding article refers, the contrary does not appear, the credit or debt shall be presumed to be divided into as many shares as there are creditors or debtors. The credits or debts being considered distinct from one another, subject to the rules of court governing the multiplicity of suits. So dito sa 1208, dinidiscuss kung ano ang presumption kapag merong two or more creditors or two or more debtors. So, presumption when there is a concurrence of two or more debtors or creditors. Yan. Ano daw ba sa ituturing kapag ang isang obligation ay merong higit sa isang debtor or higit sa isang creditor? So pag ganyan ang naging case, ang presumption daw natin, ituturing daw natin siyang joint obligation. Okay? Gaya ng sinabi ko dun sa Article 1207, kapag silent ang problem at hindi sinabi kapag kung siya ba ay joint or solidary, tapos meron two or more debtors or creditors, ang presumption ay joint. So ito yung general rule natin. Okay? So para doon sa definition ng joint, puntahan niyo yung 1207, doon natin dinidiscuss kung ano yung ibig sabihin ng joint obligation, tsaka yung mga scenarios kung kailan nagiging joint. Okay? So therefore, kapag may general rule, meron tayong exception. Exception is siya ay solidary obligation. Okay? So, if the problem is silent, siya ay joint unless sinabi talaga siya, expressly stated, na siya ay solidary. So, kailan ba nagiging solidary ang isang obligation? Number one, if expressly stated. Yan na nga yung sinabi ko kanina. If it is expressly stated. Pangalawa, kapag sinabi ng batas. If the law requires. If the law requires that it should be solidary, then the obligation is solidary. So ano na yung mga sample ng batas na nire-require na solidary obligation? So tingnan natin yung Article 1822, 1823, at saka 1824 ng Civil Code. So nakalagay doon, kapag ito tungkol kasi ito sa partnership. So this is tungkol sa partnership. Okay? So basically, ang sinasabi sa articles na yan, kapag may ginawang kasalanan ang isang partner, okay, that is acting in the ordinary course of business, ibig sabihin, ginagampanan lang naman niya yung kanyang tungkulin bilang partner. Tapos meron siyang nagawang wrongful act or omission, okay, na may authority naman ng mga co-partners niya. Tapos nagkaroon ng loss or injury suffered by any person, okay, na hindi partner ng partnership, so third person. Therefore, yung penalty is solidary. Therefore, lahat sila ay liable. Okay? So again, if there's a partner committed omission or wrongful act within the scope of his authority, then all partners are bound solidarily. Okay? So meron ding sinasabi tungkol sa Article 1911. So dito naman sa Article 1911, tinutukoy naman dito yung agency. Okay? Yung law on agency. So sabi dyan, kapag ang isang agent nag-exceed ng authority, si principal ay solidarily liable din sa mga ginawang acts ng agent. Okay? Kapag pinayagan ni principal si agent na mag-act ng full power. Okay? Kumbaga meron siyang binigyan siya ng power to act on behalf of the principal. So therefore, siya ay solidarily liable din. So nabanggit din dito sa Article 1915, this is also talking about agency. So dito sa Article 1915,
Kapag merong two or more agents na na-appoint para sa isang common transaction, then pareha silang solidarily liable. Okay? Yan. And also, nabanggit din yung solidarily liable sa 1945. Okay? Ito naman is tungkol sa bailment. Yan. Okay? Ano naman ang mangyayari dyan? Kapag may dalawa or higit pang bailees kung saan naka-loan ang isang object ng same contract, edi both bailees are solidarily liable. Okay? What else? Nabanggit din ng solidarity obligation sa Article 2146. Okay? Nabanggit din sa 2157, sa 2194. So itong 2146, 2157 at saka 2194, yan ay ano na yan, covered pa rin naman siya ng civil code. Pero book 4 na yan, no? Patungkol sa mga extracurricular obligations. So extracurricular obligations. Okay? So that is Title 17. Yan. So Title 17 yan. Tinutukoy din dyan kung ano yung mga responsibility ng two or more payees kapag yung payment ay hindi pa naman due. Okay, solidary obligation yon. Kapag merong officious manager na nag-delegate ng kanyang property or duties sa isang person, liable din siya dahil siya ay nag-delegate. So, solidary obligation din. And yung responsibility ng two or more persons pagdating sa quasi-delict. Kasi itong 2194, yun yung quasi-delict. Okay? Kapag may dalawang taong negligent sa isang act, nagkaroon ng negligence, dalawang tao, both of them are obliged solidarily to pay. Okay? Ayan. Nabanggit din naman sa civil as a revised penal code, okay? Yung solidary obligation, yan. So meron tayo diyang Article 109, Article 109, 110, yan. So silang dalawa, pertaining yan sa revised penal code. So may mga specific articles tayo kung saan binabanggit din na yung obligation is solidary. Okay? Yan. So halimbawa, may dalawang tao na civilly liable sa isang felony. So yung courts, i-determine yung amount kung magkano yung dapat i-respond nila bawat isa. Okay? And then meron din tayong mga compliances at saka accessories or accomplices sa isang felony, no? So several and subsidiarily liable ang mga principals natin. So yun. Nabanggit din dito yung solidary obligation. So basically, ito yung mga examples natin ng batas na nire-require ang obligation na solidary. So again, exception yan sa general rule. Pangatlo is kapag yung nature mismo ng obligation nagre-require na solidary siya. Nature of obligation. So that's the third exception kung saan solidary ang obligation. So again, magbigay muna tayo ng example ulit ng joint obligation para lang hindi nyo nabalikan yung lecture video ng 1207. So halimbawa, si A, B, and C may utang na 9,000 kay X, Y, and Z. So pareha silang joint debtors and joint creditors. Okay? So kung tatanungin natin, ilan lahat-lahat ang utang kung bibilangin mo? Sabi dito, the credit or debt shall be presumed to be divided into as many shares as there are creditors or debtors. Yan. So bawat isang credit or debt ay considered distinct from one another. So ibig sabihin, para malaman mo kung ilan lahat ang utang, so tatlong debtors, tatlong creditors equals 9. So meron tayong 9 distinct debts and distinct credits. So debts or credits. Bakit nga ulit? Kasi si A may utang na 1,000 kay X, 1,000 kay Y, 1,000 kay Z. So tatlo yan, 1, 1, 1. Okay? Si B may utang ng 1,000 kay X, 1,000 kay Y, 1,000 kay Z. So magkakaiba yung utang nilang tatlo. Si C may utang na 1,000 kay X, 1,000 kay Y, 1,000 kay Z. So pag bibilangin mo lahat yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, meron tayong 9 na lahat-lahat na utang, debts, and credits. Yan. So basically, that is the joint obligation. It is presumed to be divided into as many shares as there are creditors or debtors. Yun yung general rule. If the problem is silent, joint ang turing natin dyan.
So, mas less burdensome kasi siya. O what if halimbawa naman, sir, ganito. Si X naningil kay A. Tapos si A hindi siya nagbayad. Pwede bang mag-file ng kaso si X kay A? Yan, pwede naman. Pero kung gustong kasuhan itong tatlo, hindi pwedeng tigigisa sila. Okay? Sabi dyan, only one court action is required. Only one court action should be filed. Should be filed in case of non-payment. Hindi pwedeng siyam din ang isasampang kaso kasi 9 yung utang. Enough na yung isa. One court action should be filed in case of non-payment. Pero kung si X ay gustong maningil kay A at ayaw magbayad ni A sa kanya or hindi siya nagbabayad, so ordinarily, pwede siyang mag-sue or mag-file ng suit sa kay A, okay? Para makuha niya yung share niya sa obligation. However, hindi na kinakailangan na lahat sila ay mag-file ng complaint laban sa tatlo, okay, ng tigigisa para makakolekta yung buong 9,000. So again, only one court action should be filed in case of non-payment. But then again, ordinarily, one creditor may sue one of the debtors for the share of the obligation. However, isa lang ang court action na kinakailangan i-file ng lahat ng creditors laban sa lahat ng debtors para complete yung settlement ng claim. Yan. So, ito yung tinutukoy sa Article 1208, no? Tungkol to sa presumption. Kapag merong two or more debtors or creditors, ang presumption joint siya. Tsaka pala mangyayaring solidary kapag sinabi ng kasunduan, sinabi ng batas or kine-require ng batas, or base dun sa obligation, kailangan talaga yung solidary. Okay? So, yun. I hope meron ako sa inyong naidagdag na bagong learning na magagamit sa inyong mga klase. At ulitin mo lang yung lecture kung sakaling nalito ka or nabilisan ka, no? I'm sure makukuha mo din yan. Yung lagi kong sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!